Mapila naman ang mga senador ng bansa sa international community na sabayan din pong kondenahin ang marahas na pagbangga ng Chinese ship sa mga barko ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal. Patuloy pa rin nananawagan ng liderato ng Senado na igalang ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang international law para sa ligtas na paglalayag. May live report si Mean Corvera. Mean. Alex, hindi aksidente kundi sinadya ang ginawang pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Yan ay batay sa Office of Solicitor General at kung titignan daw ang mga video footage. Ayon sa Solgen, ito ay malinaw na paglabag sa mga umiiral na international law. Hinimok ng mga senador ang international community na kondenahin ang marahas na aksyon ng Chinese Coast Guard nang banggain ito ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senador G.V. Ercito, umaabuso na ang China sa tila paghahamon at patuloy na kawalan ng respeto sa Pilipinas. Nakakagalit ayon sa senador ang lantaran ng pambubuli at panggigipit ng China na ginawa sa loob pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Napapanahonaan niyang paspasan ng gobyerno ang modernisasyon ng sandatang lakas ng bansa para protektahan ang soberenya, teritoryo at seguridad ng mga Pilipino. Para kay Senador Jinggoy Estrada, ang pagtatangka na harangin ang resupply mission ay pag-atake na sa mga maritime personnel at paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Dapat pag-aralan na anya ng gobyerno ang susunod na hakbang dahil wala namang nangyayari sa mga diplomatic protest na inihahain ng gobyerno. Nababahala naman si Senador Ramon Bongrevilla sa maaring kahantungan ng pambubuli ng China pero hindi dapat magpatinag ang Pilipinas at dapat ipaglaban ang ating soberenya. Si Senate President Juan Miguel Zubiri umapila sa China na igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang international law para sa ligtas na paglalayag. Bukod sa modernisasyon ng sandatang lakas, minamadali na ngayon ng Senado ang pagbalangkas para sa pagtatakda ng maritime zone o sea lanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, makakatulong ito para mapalakas ang maritime jurisdiction ng Pilipinas at igagalang ng mga bansang signatory ng UNCLOS ang karapatan sa West Philippine Sea. That countries in the region and other claimant states in the South China Sea, which all of them are signatory to the United Nations Convention of the Law of the Sea, are in the obligation to respect our maritime jurisdiction if ever we're going to define our maritime zones. But of course, that's a belief that we would like to carry on. But obviously, there are some states who would choose not to respect the provisions of the international law, particularly the UNCLOS. So I don't want to be that pessimistic to argue that all of the countries would respect our maritime zones. Paliwanag naman ni Solicitor General Menardo Guevara, obligasyon ng member states sa UNCLOS na sundin ang batas, kabilang na ang maritime zone law kung maisa sa batas ito. This will be our domestic version of an international agreement. And these are the laws of the coastal state. And therefore, all flag states with vessels flying, for example, our maritime waters, would have also a duty to comply with the laws enacted by the coastal state, like the Philippines. Aminado naman ang Department of Justice na walang international court at world police na maaaring mamagitan sa mga kaso ng pag-aabuso ng ibang bansa sa karagatan. Pero maaring umaksyon ang Pilipinas tulad ng ginawa ng Chinese Coast Guard pero hindi dapat gumamit ng anumang puwersa. As a form of lawfare, wherein that if another state is committing an action inconsistently with UNCLOS, thereby injuring your rights, don't you have the right to take action against that other state as a form of countermeasure, so long as that countermeasure does not involve the use of force? You are allowed that, Mr. Chair, under international law. So it's a congressional statement in its own law. The President, without this provision, can take countermeasures. Alex, sa isang panayam sa Solgen sa Senado, sinabi niya na
Hinihintay pa nila yung final na report ng Philippine Coast Guard bago gumawa ng legal na aksyon. Dahil sensitibo raw ang issue, kinakailangan nilang mangalap ng mga sapat na ebidensya. Pero isa sa kanilang pinag-aaralan ay yung paghingi ng danyos sa China, pero nakadepende pa raw ang lahat na maging hakbang ng mga otoridad kay Pangulong Bongbong Marcos. Alex. Okay, dahil nga nung una ay patubig-tubig lang sila, no? Binobomba tayo ng tubig, sinisilawan tayo ng ilaw nila. Ngayon, may banggaan na. Meron ba sinabi mga senador na maaring pwede tayong humingi na ng tulong sa mga kaalyado natin sa pamagitan ng Mutual Defense Treaty? Hindi pa natalakayan, Alex, kung pwedeng gamitin yan, pero hanggat maaari ang panawagan ng mga senador ay idaan pa rin sa diplomatikong proseso dahil hindi raw natin kayang tapatan ang China. Okay, maraming salamat sa iyo, Man Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.